Office of the Ombudsman na imbestigahan ang sinasabing maanumalyang flood control project sa unang distrito ng Davao City. Balita mula sa Ombudsman, ating Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na umabot sa 4.44 billion pesos ang halaga ng maanumalyang flood control project sa bahagian ng Davao at Matina River noong 2019 hanggang 2022. 80 kontrata aniya ang questionable kung saan pawang mga ghost project ang karamihan. Nakitaan din aniya ng double funding at pagbabago ng lokasyon. Hindi otorisado sa General Appropriations Act o GAA ang proyekto at maanumalya rin umano ang congressional insertion ng 49 na kontrata sa ilalim ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Well, distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangan maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas sa pagsusuri pa lamang ng mga datos ng mga kontrata mismo. Yan ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay ng maanumalyang di umano'y flood control project sa 1st District ng Davao City. Isa sa pangunahing kontraktor ng mga proyekto ay ang Genesis 88 Construction Incorporated na nakatanggap ng 10 kontratang nagkakahalaga ng 713 million pesos at iniuugnay sa dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Glenn Escandor ng Presidential Advisor for Sports. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik.